Musta po yung nakaraang buwan po natin? Pinagpala, praise God, amen. Musta yung puso natin ngayon, mga kapatid? How's our heart day? Gaya din pa ng puso natin sa mga nakaraang mga araw. At alam naman natin, at ramdam pa naman natin sa ating mga inawit pa lang, ay puro pag-ibig na ang ating inaawit, di po ba? Sabi nga, ang pag-ibig ay kusang nararamdaman sa ating bawat isa. At ang pag-ibig, sabi nga, hindi lang naman na hinihintay natin February. Alam ko po, malayo pa ang February. But about God's love, steadfast love natin, Panginoon, ay unconditional natin pag-ibig. Hindi po seasonal. At araw-araw po tayo ay nakakaramdam ng ganyan. Once na ang Diyos ay nagmahal, kapag nag-utos ang pag-ibig, pag inutos na tayo na magmahal tayo, tis meron inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Di po ba? Given na lamang yung pag-ibig na po sa natin nararamdaman sa ating kapwa. At kapag ang Diyos ay nagsabi, kung nagtanong man lang, o nag-utos, ibig sabihin meron inaasahan. Gaya ng magulang po natin, na kapag inutusan tayo ng ating magulang, siyempre may expectation ng ating magulang, di po ba? Susunod ka man o hindi. Hindi mo man sinunod yung magulang natin, at least hindi mawawala yung pagiging magulang ng ating Panginoon. Ang inaasahan niya, yung ating pagtugon. So may babasahin tayong scripture sa ngayon. At pamilyar po sa atin ang scripture na to. At ito yung tema na ito, yung merong nagtuturo. Nagtuturo na to at the same time, nagtanong pa rin siya sa ating Panginoon na ano nga ba ang pinakadakilang utos. At ito nga po ang ating scripture sa araw na ito. Yan. Siguro, memorize na natin yan sa tagal nating Kristiyano. So, sagot ng ating Panginoon, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Lagi po natin narinig ang ganyang pag-uutos natin Panginoon. So parang kumbaga sa meron tayong danger dyan. Kumbaga kung nagiging over-familiar na tayo sakali. Sometimes yun ang nagiging reason kung bakit hindi tayo lumalago sa pagiging over-familiar ng ating kaisipan. Minsan nagiging stagnant yung faith natin, pati yung growth spiritually, pati na rin yung ating relation sa ating Panginoon. Kasi minsan pagka-over-familiar, lagi na lang ganyan, lagi na lang ganito. Sabi, di ba? Nawawala na tayo ng interest na maging teachable sa mga bagay na to. Halimbawa sa pagkain na lang, di po ba? Kung lagi natin natitikman yung pagkain na to, ito na naman. Di ba nakakasawa, kumbaga. So minsan ganoon din tayo sa words of God, sabi nga. Kapag alam na natin, sabi nga, kung ilang beses na natin na paulit-ulit yung verse na to, di ba minsan, alam ko na yan, alam ko na yung story niya. Maaaring memorize pa na natin yan. Pero, nagiging danger yun kasi yung ending, sabi nga, sa isang movie, lagi natin napapanood, alam ko na yung ending yan. Alam ko rin ng kwento. Ang tanong ba, alam mo ba talaga yung movie na yon? Alam mo ba yung mga karakter na yon? Alam mo ba kung sino yung mga gumanap? Alam mo ba yung story? Minsan kasi, pagka nakikita natin yung pinapanood, doon na lang tayo sa magandang eksena ng movie. So, hindi natin naumpisahan. Kumbaga sa words of God, ganun din minsan. Kung palagi natin naririnig, may danger dyan. Kung hindi na natin, parang wala na. Parang na-immune na tayo. So, yun ang pinaka-danger sa atin. At hindi natin namamalayan, yun na pala pinakamahalaga, pinakapuso ng scripture. Minsan ganun yung words of God. Pag over-familiar na tayo, yung verse, sabi. So may danger. Kapag ganun ang lagay, we are no longer allowing God's Spirit na maging fresh uli ang ating scripture sa ngayon. So parang hindi natin inaalaw na mayroong panibagong revelation ng ating Panginoon kapag ganun. Kapag nagsasawa tayo sa ating verse. At alam naman natin, be aware tayo na that believe that God's word is alive and active. At ito ang way, alam po natin na makakapagbabago sa ating season, sa lahat ng ating buhay. So ayan,
Minsan naisip ba natin, umaalala ba natin, kung talagang familiar sa atin ang words na yan, ang scripture na yan, maalala ba natin kung gaano kabuti ang Diyos? Familiar ba tayo talaga? Kung paano natin, paano naging mapagbigay ang ating Panginoon. Sa una pala, binigyan ka ng buhay, binihisan tayo, binigyan ng pamilya, nagkaanak, binigyan ng mga pangangailangan araw-araw. Iningatan sa mga kapahamakan, sa mga ilang nagdanga buhay natin, sa mga panlilinlang ng mga jablo. Istis adan yung Panginoon. Iniingatan tayo. Binigyan ka rin ng pananampalataya. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. So, solve na ba tayo doon sa binigay ng ating Panginoon? Naalala ba natin yun? O nakalimutan na natin? Yung words lang ang pamilyar sa ating Panginoon. Hindi naging pamilyar sa atin yung mga binigay ng ating Panginoon. So, wala tayong dapat pag-usapan sa pagmamahal ng ating Panginoon. Di po ba? Bukod pa dyan, sa binigay ng Panginoon, kanyang special grace, sabi, binigyan ka rin. At ito ang Diyos sabi, ang Panginoon hindi naman nagagalit. Sabi, bibigyan. Bagkus binigyan pa tayo ng pagkakataon, nahanapin siya, kumatok at humingi sa ating mga needs. It is needs, hindi yung hindi yung kagustuhan lang natin. Needs natin. Grabe ang kabutihan ng Panginoon. Kung nagiging pamilyar tayo sa kanyang mga pinagkakalob sa atin. So kaya lang, kung wala tayong question sa ating pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, naisip ba natin na, Lord, sobrang bait mo, sobrang buti mo sa akin. Maaring merong gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Maaring merong inaasahan sa akin ng Panginoon. At maaari may gusto pang gawin sa buhay ko ang Panginoon. Naisip ba natin yon sa kanyang kabaitan? O kaya tayo naman yung tipong hindi naman big deal kung alam ko yung kalooban ng Panginoon sa akin. So anong marinig sa isang Kristiyano na hindi big deal ang kagusto ng Panginoon sa kanya. So maaari din mali ang mga ganyang paraan. Mali po yung kapatid. Sapagkat napakahalaga naman nasabi napakahalagang bagay sa kabila ng kanyang pagmamahal, kabutihan ng Panginoon sa atin. Dahil diyan nakasalalay ang magiging resulta ng buhay natin sa mundo. Kung ang kahihinatnan natin sa ating buhay. Napakahalagang malaman po natin kung ano ang nais ng ating Panginoon. So kapag hindi natin inalam ang mga atlay sa buhay, we miss a lot ang magagandang plano ng ating Panginoon. Kung hindi tayo interesado, hindi tayo aware. Kakalimutan mamimiss natin yung makabuluhang bagay sa ating habang kasama natin ang Panginoon na nagpupuri. Sabi kasi sa Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa ikakasama. Plano na bigyan ko kayo ng pag-asa at makaroon ng mabuting kinabukasan. I-claim that. Claim natin po yan. Alam ko kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Kapatid, kahit anong pinagdaraan natin ngayon, ay makakasigurado tayo na magandang plano ng ating Panginoon. Dapat sinabi niya yan sa kanyang salita. Kaya makakabuti na alamin natin kung ano talaga ang layunin ng Diyos at inaasahan sa buhay ng isang mananampalataya habang tayo ay nasa mundong ito. Sabihin ulit ko, inaasahan ng ating Panginoon sa atin. Ano mga ba ang inaasahan natin sa mga ating mga ginagawa sa paglilingkod natin Panginoon? So una, kung ano ang inaasahan sa ating Panginoon, He wants our love. Inaasahan niya yung puso natin, yung pag-ibig natin. Next slide po. God wants from us, sabi nga, ang title natin, ang pinakadakilang utos. Yan po ang title ng ating scripture sa ngayon. Ito ang pinakadakilang utos. So yung mga inaasahan sa mga kapag nag-utos ng Panginoon, this is may inaasahan kung ano ang ating tugon. So number 1, kung ano ang ating mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso. Diba? Kung wala tayong question sa ating pagmamahal ng ating Panginoon, then mahalin natin ng Diyos natin ng buong puso.
So, yung puso ba na talaga literal lang natin ibibigay? Nais ng Panginoon ang pag-ibig natin sa Kanya. Maaaring sinasabi na natin sa sarili natin, Christian, matatag na akong Kristiyano. Matagal na ako, hindi na ako matitinag. Dahil lagi akong present sa gawain, lagi akong present sa prayer meetings, sa mga Bible study, babasa ako ng Bible, tither ako. Sabi, bago ako manalangin, bago ako matulog, nalalangin, paggising, nalalangin. So, walang masama ron. Sa Christian talaga, gawain ng Christian. Ang mga ganong mga bagay. Walang masama doon. Ngunit, isipin naman natin, pwede naman tayong, sabi nga, pwede na tayong maging Kristiyano sa gawain natin, sabi. Na mukhang Kristiyano talaga. Kahit anong ginagawa natin. Mga panlabas lang. Possible, di ba? Possible lang kung panlabas natin. Which is, sabi nga, pero kung wala naman tayong relasyon sa ating Panginoon, wala tayong relasyon sa Diyos, kailangan natin maintindihan, maunawaan kung ano talaga ang pundasyon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yung pinaka-importanting aspeto ng ating pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng pagmamahal. Kasi even na unbeliever, sabi nga, nalalangin, di po ba? Even unbeliever, sabi nga, lumuluhod sa mga paanan ng altar. So, ano pinakaibahan? Sabi nga, yung naglilingkod sa Panginoon na wala sa puso o yung naglilingkod sa Diyos na sinasa puso niya ang kanyang mga ginagawa. Minahal tayo ng Diyos na dahil hinahanap din niya ang pagmamahal natin sa Kanya. Mas mahalaga tayo sa Kanya. Yung buong-buo natin kaysa yung ginagawa natin sa mga iglesia, sa mga pagkakataong ito. Sabi nga, madali magpakita ang tao sa ating mga kapatid, di po ba, mga kilos natin. Dahil meron nakakakita sa atin, ito, gawa ng ganito. So, possible, di ba? Nangyayari mga bagay na yan. Pero yung heart natin naman, kung nasaan. Di po ba? Walang problema sa mga sakripisyo at pagod natin para sa kanyang iglesia. Pero kapos sa pamantayan ng Panginoon, it is yung heart po natin na ibigay natin sa Kanya, yung pag-ibig natin. Iba yung may ginagawa ka na may pagmamahal. Kasi walang pagmamahal. Gaya natin sinasabi kapag may ginagawa tayo, it is isipin natin yung Panginoon. Kasi kapag, sabi nga, kapag dito, hindi ka nawawalan ng lakas, hindi ka nawawalan ng pagod. Kapag yung Diyos ang pinaglilingkuran natin, yung nasa puso natin. Maniwala kayo kapag yung ginagawa lang natin sarili nating kalakasan, sarili nating kapurihan, which is kapag wala na nakatingin ang pagod, sa pagtalikod ng kapatid, nakatalikod ka rin. Di ba? Kasi wala sa puso. Ang gusto ng Diyos yung sa'yo, yung siyempre simple lang, ikaw mismo, yung puso mo, hindi yung performance natin. Yung performance natin, given na yan. Minsan built-in na yan kasi pinanganak tayo. Meron na tayong ganyan. It is ito, talaga bigay mo ang puso natin. Mahalin natin ang puso, ang ating Diyos na buong puso. Bigay natin. Gusto niya magkaroon ng kanang paglago. At nagmamahalang relasyon sa Kanya habang tumatagal. Mas lalong umigting at taga-alab ang pagmamalat sa Kanya. Inulit ko, habang tumatagal o habang nagtatagal tayo sa ating buhay Kristiyano ay umigting. Nag-aalab ang pagmamahal natin sa Kanya. Gusto naman ang relasyon natin sa ngayon. Habang tumatagal ba, lalo ba tayong napapalapit sa ating Panginoon? Lalo ba tayong nai-in-love? Naaalala pa ba natin nung bago tayong tumanggap? Lalo natin yung first time na tinanggap natin ng ating Panginoon. Ganun din pa ang nararamdaman natin sa ngayon. Pero kung may pagbabago, it is Diyos, alam ng Diyos yan. Kung nagbago ka na, anak, nagbago ka na sa akin. Di gaya ng first love na tinanggap mo ako. Ibang-iba ka na. O unti na tayo napapalayo sa Kanya dahil wala na tayong time sa Kanya. So, ang pundasyon ng lahat, alam mo naman natin, ang ginagawa ng Diyos sa mga pagmamahal. Pagkikita ng Diyos ang puso natin. Pwede natin sabihin, Lord, mahal kita. Then, patingin ng puso mo, anak. Diba? Kaya nangungusap sa atin ngayon ang Panginoon, mga kapatid. Lumalago ba tayo? Sagutin natin sa ating sariling isip. At mamaya, sisilipin din natin yung kung mahal natin
ating Panginoon sa buong nating pag-iisip. Kung hindi ay marapat naman natin na tanungin ang ating sarili. Kung talaga bang naiintindihan natin na pagtanggap sa kanyang pag-ibig sa iyo, natanggap pa natin yung pag-ibig na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig. Kung hindi pala natin natanggap yung pag-ibig ng Diyos, it is possible na ibigin natin siya. So mapalit rin natin, kung hindi natin inibig ang Diyos, hindi natin natanggap ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi talaga. Kasi hindi natin siya magawang ibigin eh. Nabigyan ng pag-ibig yung Lord. Tatanggapin natin. Silang pag-ibig is God. God is love. Kasi nakakamanga, kumbaga sa nakaka-overwhelm ng isang perfect God ay naghangat, nag-alay ng pagmamahal sa isang nilalang na kagaya natin, na makasalanan. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil mabuti tayo. Wala tayong isipin na minahal tayo ng Diyos dahil masipag tayo. Huwag natin isipin dahil lang cute-cute mo. Hindi. Kabaliktaran nga eh. Nag-rebuilding nga tayo eh. Tayo makasalanan. Minsan sinisisi pa natin ng Panginoon. Sinusway pa natin siya. Pero andyan pa rin yung pag-ibig niya, di ba? Hindi dahil sa mabuti tayo. No, hindi. Kabaliktaran ang iniisip natin. Kaya hindi tayo minahal dahil sa ating kabutihan, dahil sa ating magawa. No. Kapatid, ingat po tayo sa ganyan. So, paano nga ba ibigin? Tatanong po, paano nga ba ibigin ng ating Panginoon? Ating perfect God na makapangyarihan, sabi. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw binigyan ng pagkakataon na maging anak niya. Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig ng Panginoon. Sino ang lumikha sa iyo? Pag-ibig. Bakit ka nilikha? Pag-ibig. At ang pinakadakilang utos niya, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Ang pundasyon ng lahat ng pagkilos ng ating Panginoon ay nag-uumpisa sa pag-ibig at natatapos pa rin sa pag-ibig. Tayo ay dinisayin ng Panginoon upang mahalin siya at mahalin din ng ating kapwa. Kaya marapat lamang na suriin natin ang ating sarili. Na kung talagang lumalago nga tayo sa pag-ibig sa Diyos. So tanungin natin ang ating sarili. So nasa isip na natin ngayon kung ano po ang ating kasagutan na yan. Na habang tumatagal ba, ay tumitindi ba ang desire ko? Naglalaan ba ako ng panahon sa presensya ng Panginoon? O nakikipag-usap ba ako sa Kanya? Araw-araw through Bible, sa Kanyang words of God. Tumataas bang ang desire na magtiwala sa Kanya? So minsan sa sarili natin pag-iisip na lang, ating lakas lang na natitiwala. Tanong natin sa sarili natin, tumataas bang desire na ipamalita, pamahagi ang Kanyang banal na salita? So, isang maiiwanan na question sa atin about sa pagbigay sa ating puso, ibigin natin ang puso sa pagmamahal. So, how's your life naman? Pangalawa, ano ang gusto sa natin ng Panginoon? Next slide. He wants your life, yung kaluluwa natin. Kasi yung kaluluwa natin na hindi nakikita kung paano tayo kumilos, yung buhay natin. It is pag kinuha na ng Panginoon buhay natin, it is magiging soul. Kung talagang matin natin Panginoon, inaasahan niya na ibibigay ng buong buhay mo sa Kanya. Ang kailangan ng Diyos ay total commitment. Nasa ng Panginoon ang ating buhay. Total commitment sa Kanya. Gusto ng Diyos, ang lahat ng bahagi, sangkap na ito ang mula sa hindi nakikita na bahagi ng ating pagkatao. Isang soul. Hindi naman na yung nakikita natin yung bawas sa pelikula, maghihiwalay yung katawan niya, yung soul niya, punta ron. Hindi, magkasabay po yan. Hindi maaaring nasa estraha yung soul mo, nandito yung body mo. Hindi po. Isip, malamang, pwede, possible yan. Andito ka yung isip mo, nasa labas. Possible po. So itong gusto natin, total commitment. Hindi sinabi ng Lord na 99% yung puso natin na ibigay mo, hindi sinabi 99% yung kaluluwa. Hindi na sinabi na 99% yung lakas at ang pag-isip natin. Halimbawa, sa mag-asawa, 1 year na nagsasama, 1 year na nagsasama, di ba? Halimbawa, tapos 1 day na makikipag-date ka sa ex mo. 364 days sa asawa mo, 1 day sa ex mo,
99% sa asawa mo, 1% sa ex mo. So parang matutuwa ba yung asawa natin? Hindi, siyempre. Hindi siya maniniwala. Na mahal mo nga siya, bakit pa ipag-date ka sa ex mo? Di ba? Hindi matutuwa yun. So, ang technique dyan, huwag ka na magpaalam. Joke. So, sa tingin nyo, hindi matutuwa ang asawa mo pag ganun. Sasabihin mo 365 64 days. Tapos yung 1 day sa asawa mo. Hindi ganun. Siyempre, sabi nga, kadalasan ganun din sa Diyos, di ba? Lord, mahal kita na buong puso, buong buhay. Masyado akong busy. Pero man ganun, isang Kristiyano, kung papakinggan ng Lord yun, mahal mo ako, tapos busy ka. Lord, mahal kita, pero gusto mo nang yumaman bago ako maka-attend ng church. Mahal kita, pero gusto ko munang pagpatuloy. Hindi ko mabitawan yung illegal business ko. Di ba? Yan may sinasabi na yan na lahis ng Panginoon ng ating buhay. Lord, mahal kita, pero ayoko munang magturo, ayoko munang mag-lead. Mahal kita, pero ayoko munang gumastos. Lord, mahal kita, pero mag-i-enjoy muna ako sa labas. Yan. Parang napakababaw na example. Siguro nakaka-relate naman tayo. No? Kasi napagdaraanan na natin yan. Nangyayari. Ayaw mo ka na mag-worship kasi Friday, araw ng pahinga. Yun lang araw ng pahinga ko Tapos, kapapagod pa ako. Hindi ka naman papapagod dito. Sabi nga ng Panginoon come to me. Sabi, pumunta ka sa akin. Ibigay mo sa akin yung lahat ng kabigatan mo. Sabi ng Panginoon. Yung mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya nandito sa church, kapahingahan. Wala sa kama natin. Ang tagal mo nga nakahiga kasama, pagbangon mo, bigat naman ang katawan mo. Bigat naman ang katawan natin. Di ba? Nasaan yung kapahingahan? So, nandito. So, praise God, dahil may nakikita kong bagong mga mukha. Displano ng Panginoon po yan, pero nandito. Maraming salamat sa pag-iipon natin, Panginoon. Tapos yung plano ng Panginoon, malalaman nyo yan kung patuloy tayong dumadalo rito. Hindi agad-agad. Patuloy tayong makinig sa words of God. So nakakalungkot dahil marami tayong mga way or reason para hindi natin may bigay ang lahat ng ating buhay. Pati ng ating party, yung private life natin kasama dyan sa buong buhay na sinasabi, buong kaluluwa. No, yung mga reason na yan. Kasama na dito yung mga bagay na mahirap pa natin bitawan. Na mahirap pa natin isuko sa Kanya. Yan ang nais ng Panginoon na ihaling ating buhay. Kaya minsan naman, binibigay naman natin sa Diyos yung mga bagay na papaganda sa image natin. Alam naman natin, di ba? Ito, gaganda yung image ko rito. Ngayon, galing-galing ni kuya. Galing-galing ni sister. Sipag ni ganito. So, kapag nakikinig natin, di ba, para pumapalakpak yung tenga natin. It is, sino napapapurahan natin kung wala sa puso naman? Yung mga kapatid lang natin napapurahan natin. We cannot please people, sabi nga. We please God. Gumawa tayo na wala nakakakita o may nakakita, it is na nasa puso pa rin natin. Yung buong buhay, buong puso, bibigyan natin kay Lord na hindi nakikita ng mga kapatid. Wala pong masama. Kasi pagdating ng time, sabi nga, magaling ka nga sa mga ganyan, walang problema dyan, masipag si ate, si kuya. Pero pagdating ng inutos naman sa'yo ng Lord, nabigay mo ang buhay mo, sabi, sige nga, ibahagi mo sa mga kaibigan mo, sa mga family mo, yung words of God. Huwag muna, Lord. Kakahiya, baka ma-reject ako. Pero this is buong buhay na ba yung binigay natin? Busy nga tayo sa kingdom. About the king naman, di naman natin mapagbigyan ng kanyang utos. Hindi mo na ngayon kasi wala pa akong alam. Ayaw kong ma-reject. Saka nakakahiya. Yun ang dapat natin isinusuko na buong buhay natin. Yung di natin mabitawan mga bagay. Minsan naman, gumagawa tayo ng sabi nga ng napaka-reliyosong mga bagay. Pero ayaw naman natin isuko yung private life natin. Okay nga, nakikita natin tayo rito. Okay, reliyoso mga ginagawa natin. Nagawain, nasa practice, nasa PM, aatin tayo sa BS. Pero Lord, aatin ako sa mga bagay na to. Pero Lord, yung private life ko, balato mo na sa akin.
This buong buhay na ba binigay natin sa ganun? Ako na po bahala sa life ko, Lord. Ako na bahala sa aking pakakasalan. Kaya, Lord, hayaan mo muna kami mag-enjoy. Kaya yun, enjoy now, iyak later. Nangyayari. Kasi hindi natin sinusuko. Kasi nais ng Panginoon. Hindi in-expect ng Panginoon yan. Isuko natin ang buhay natin. Isa pa, gusto rin ng Diyos na umalis tayo. Umalis tayo sa comfort zone natin. Kung tayo man na okay na, komportable na ako rito sa ministry ko. So kaya, alam na ng Diyos kaya alam na kaya mo na to kaya ka na magdagdag pa, mag-step up pa ng ministry. Ito ba? Para maranasan natin. Bakit? Kasi, para maranasan natin yung kanyang katapatan kung paano tayo saluhin, kung paano tayo tulungan dun sa susunod na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Okay na, anak? Okay ka na dyan So mag-step up ka naman. Sabi ng Lord, papagawa niya yan. Yun. Hindi ka na naka-relax ka na lang dito. Siyempre, kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo na yan So, okay, kayang-kaya na ng anak ko to So, anak, bigay mo ng buong buhay mo pa. Buong buhay pa. Para nakukulangan pa ako, sabi ng Lord. So, step tayo sa ating comfort zone. For the reason, para alam natin kung paano tayo sasaluhin natin. Pero kaya ko ba to, Lord? Sige, Lord. Kung willing tayo, step up, na may pananampalataya, bahala ng Diyos sa ikalawang hakbang po natin. Ito sa in-expect ng Diyos ng ating buhay. Ibigay ang buong buhay sa Panginoon. Yung pinaka-the best. Hindi naman yung sabi na ang pagka-demanding naman ni Lord. Bakit pati pa naman ito? Yung pinaka-the best na natin. Alam naman ng Lord kung anong pinaka-the best ng isa, kung anong pinaka-the best ng isang kapatid. Hindi natin pwede pag-conference, pagparehasin ng mga pagkakapatid natin. Kasi alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung may kanya-kanya pananampalataya, kung gaano kataas ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi yung tira-tira ang bibigay natin sa ating Panginoon. At kung yung the best natin bigay natin, we assure you, walang masasayang. Walang masasayang na pagod natin kung iniubos natin sa Lord ang ating lakas at buong buhay. Baka may nagsasabi, sabi nga, pagka-demanding naman ni Lord. Hindi nagdidiman ng Lord. Unang-una, hinihingi lang niya yung nararapat sa Kanya. Kaya sabi sa mga awit, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay, pati tayo ay kasama sa Kanyang nilalang. Kaya tayo man na pag may-ari na, so huwag nating isipin. Siya pala ang naglalang ng ating buhay. So bakit natin pagdadamot ang ating buhay? Doon sa nagbigay naman ng ating buhay. Isa pa, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, binigay natin para sa ating lahat. Di ba nakakahiya? Kasi kapatid nga lang, mismo nga pareho nating kapatiran pag may nag-effort sa'yo. Which is hindi ka ba gaganti ng mabuting bagay din. Which is ito, ang pinag-usapan natin ito is Lord, is Diyos. It's very shameful kung wala man tayong ginagawa. Hindi nakikita yung pagliligtas sa ating Panginoon. Hindi nakikita na tinanggap pa natin kanyang pag-ibig. Kung ang Diyos na hindi pinagkait ang kanyang sarili sa atin, pag magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, nararapat na ibigay din natin ang buong buhay sa Kanya. Hindi kung kanino natin sinusuko yung buhay natin. Buwis buhay, sabi, buwis buhay nga sa trabaho ko. Buti nga sa trabaho mo, nagbubuwis buhay ka Ang hirap ng trabaho ko, Brad, nasa ilalim ako ng train. Diba? Basta barang tawag ng trabaho yun. It is pag, when it's come from the Lord, pag serve the Lord, hindi natin bibigay yung buhay natin. Nais ng Panginoon. Ina-expect ng Panginoon sa atin yan. Dahil ang sakripisyo ng Panginoon sa krus, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sakripisyo siya. Kaya inaasahan ng Panginoon na matapos nating tanggapin sa tiyak na kapahamakan, we are bound to hell, di ba? Ay dapat na pagkatiwala natin ang buhay sa Kanya. At hayaan natin ang Diyos ang mag-control sa ating mga buhay na to. Ay kapatid, sabi, ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat na noon pa. Matagal na panahon na nakaraan. Lahat-lahat, pati ang kanyang buhay, alam naman natin yan na kaya nga tayo naging Christian dahil tinanggap na natin ang Lord. Di ba? Then, ibinabalidate lang natin ngayon. Kung talaga ba
O nasaan na ba yung dating pagtanggap natin? Kaya nararapat lang, nasimula ngayon, kung di pa natin iaalay ang ating buong buhay. Sabi nga, half-hearted commitment is not commitment. Sabi, to be committed to God means to give God everything. Everything. Kaya nag-a-act siya sa mga bagay na to. Kung ano yung everything na natin. So sa pangatlo, namahalin natin ang Diyos ng kanina buong puso, and buong kaluluwa, then buong pag-iisip. So nice niya ang attention natin. Kung minahal na nga natin ang buong puso ang ating Lord, then bibigyan na natin ang buhay natin, then yung attention natin nasaan naman? Nasa Kanya ba? Gusto lang Diyos ang ating pag-asikaso, sabi nga, paggalang o pagpansin. Dapat natin siyempre na lumilingon naman tayo sa ating pinagmulan. Yung attention natin sa Kanya nakapokus. Hindi dahil sa kulang sa pansin, hindi dahil sa insecure ang Panginoon. No, hindi. Dahil kailanman hindi pwede mag-insecure ating Panginoon. Napakababaw na dahilan kung bakit natin naisip mga ganyang bagay. Dahil siya ay perfectong Diyos. Hindi pwedeng kulang sa pansin ng ating Panginoon. Hindi siya kagaya ng taong kinaiinisan natin na naiinis ka dahil kulang sa pansin. Yung mga palagi naghahanap ng pagkakataon para mapansin. No, hindi ganyan ang ating Panginoon. Ipahin natin ng Lord. Hindi kailangan ng hindi kailangan ng Diyos ang sapilitang papuri. Sapilitan, hindi kailangan ng Diyos. Dahil hindi man mababawasan ang pagka-Diyos ng Panginoon, kundi man natin siya purihin. Sinasabi ng Panginoon ito, for us, hindi para sa Kanya. Di ba? Kung tataas ang kilay ng Panginoon, kung mapupuri, okay, why not? Magiging Diyos pa rin ako. Hindi mababawasan ng Diyos na ng Panginoon. Wala tayong dapat pagmalaki. Hindi utang na loob sa atin ng Panginoon na purihin siya. Wala tayong dapat ipagmalaki. Dahil hindi mabawasan ang kanyang pagka-Diyos sa general gawin ito. Sa kabilang banda naman, ang hindi pagbibigay ng atensyon sa ating Panginoon ay malaking kawalan sa atin. Di ba? Malaking kawalan. At pagkisisihan natin ito balang araw dahil magandang plano ng Panginoon ay hindi natin mararanasan. Kundi natin, wala tayong atensyon ng pagkakaisipan sa ating Panginoon. Kasi madali tayong makalimot at bading maligaw ang ating atensyon sa mga maling bagay. Kaya pinag-uutos ng Panginoon na mahalin natin sa buong pag-isip. Kaya kailangan niya tayong paalalahanan. Sabi sa Deuteronomy 8:11, ingatan ninyo na huwag kayong makalimutan ang Panginoon na iyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo. Kapag nakakain na kayo at nabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng mga maayos na tirahan, at dumami na ang iyong mga hayop, at mga pilak, ginto, at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at makakalimot. It is ang Israel ang sinabi nito. Hindi ba applicable sa atin ito? Kung ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, which is claim na natin to. Sabi niya, huwag kayo makakalimot. Kung kayo na maginhawa na sa buhay natin, kung kayo nagkaroon na, kasi binigay ko na lahat. Sabi ng Lord. Yung mga stiff-necked people, sinasabi ni Lord dito. At nawa, pwede natin masasalamin sa ating buhay. Kung tayo ay nasa mabuting kalagayan na ngayon, kung tayo gumaling na sa ating mga kasakitan, kung tayo pinagpapala na, sabi niya, kung tayo busog na, huwag niyong kakalimutan natin Panginoon. Isipin natin siya, bigyan mo ng atensyon ng ating Panginoon. Isang kalimitan kapag nasasagot ang Diyos, ang panalangin natin, mga hiling natin, at nagkaroon ng kaginhawaan sa buhay, nakakalimot na. Ba't ganun yung mga mindset ng isang mga Kristiyano? Inisip nila yung mga blessing, sabi nga na tinatamasa. Inisip kasi mga Israel na to na yung kanilang mga blessing sa kanilang kakayahan eh. Sa amin to, sa amin lakas to, no? Iniisip na isang tao yan na nakakalimot sa ating Panginoon. Na hindi marunong lumingon sa kanila nagpala, doon sa naglikas sa Kanya, wala doon sa Egypto. Kaya ganoon na sinabi ng ating Panginoon.
So, minsan, gano'n din ba tayo? Minsan, ganyan din tayo. Di ba? Aminin natin sa hindi. Kapag pinagdaranan tayo, doon pa lang natin, binibigyan natin kasi ng ating Panginoon. Maginhawa ka, nakalimutan natin. Then, ito na kapag may pinagdaranan na. Doon pa lang natin naaalala. Doon pa lang tayo nagbibigay ng attention, Lord. Ito na naman, wala na naman ako. Samantalang na meron ka, di mo rin siya kilala. Di ba? Kaya possible. Masakit man sa hindi. Kung ganyan na nararamdaman din natin, possible yung mga binigay ng ating Panginoon yan. One day, sabi nga, mawawala yan. Huwag kayong magtaka. At i-ready nyo na. Ay, yung sarili kung masakit man yun, hindi. Mga pinagbinigay ng ating Panginoon na yan, na hindi natin nagamit sa kanyang kapurihan. Remind us, mawawala po yan. Isipin natin kung ano yung mga bagay na yan. Minsan pagka nawala na naman tayo, ito ka na naman. Siguro nawalan ka na naman, kaya ito malapit ka na naman. Lord, kailangan ko to. Kailangan ko ng ganito. Ganito ang sitwasyon ko. Lord, kapag nalagpasan ko to, gagawin ko ng lahat para papurihan ka. Gagawin ko ng lahat kapag nalagpasan ko mga bagay na to. Pero yan na. Pagka pinagpala na, kakalimot na tayo. Stiff-necked people. Minsan, hindi ka na makita sa church. Hindi na tayo makita sa mga pag-aaral. Sabi nga, inaasahan ng Diyos ang atensyon natin sa Kanya. Commitment natin. Another question, do we love God? Lakas kanina, unang tanong ko, do we love God? Yes, amen. Ngayon, medyo humihina na yung sagot, no? Amen. Kasi binabalidate lang natin yung talagang ano. Sabi sa Psalms, pakinggan nyo ito, kayong mga nakalimot sa akin. Dahil kung hindi, ay lilipunin kayo, walang makakaligtas sa inyo. Kaya that's why, sinasabi ko kapag kayo nakakalimot, yung mga bagay na yan po, aware tayo. Kaya ingat-ingat din. Lingon-lingon din. Kapag tayo pinagpapala. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Pero minsan, kailangan tayong paraanin ng Diyos sa mga problema. Dahil doon yan nakukuha yung atensyon natin. Kasi, ang titigas nga ng ulo natin, ito, pinagpala ko na to, pero wala nang kalingon-lingon. So, sige nga, kukunin ko uli yung mga bagay na to. Tama nga, Lord, di ba? Oo nga, wala na naman, Lord. Ito na naman tayo. Iiyak-iyak na naman. Ihingi-hingi na naman tayo. Pero sabi nga, huwag kang magsawang humingi sa ating Panginoon. Mabait naman ang Panginoon. Bibigyan pa rin tayo niyan. Depende uli sa ating puso. Ang Diyos mapagpatawad. Binibigyan niya pagkataon tayo lumingon. Then para maalala mo anak, eto, okay, sige, bumalik ka na naman. Bigyan ulit ng Lord. Hindi nasasawa magpatawad ang ating Panginoon. Minsan, ang ginagamit ng Lord, disappointment. Basin ba natin na kapag may pinapalalangin tayo pero hindi pa rin binibigay ng Panginoon? Dahil alam mo Diyos ang focus ng ating puso. Doon ba sa blessing o doon sa blesser? Kailan tayo lumalapit, tumatawag tayo sa Kanya kung may kailangan tayo. Minsan, kung may gusto tayo, ayan ka na naman. Kaya minsan ginagamit ng Diyos ang disappointment para ma-realize natin ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa material na bagay, kundi nanggagaling sa pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon at hindi sa mga material na bagay. Minsan naman ginagamit ng Lord yung mga kasakitan, mga illness natin. Pagkawala ng mga mahal sa buhay, trahedya, at iba pa. So kapag dumaranas na ganyan, willing pa ba tayo na yung attention natin nasa Lord pa rin? Minsan nga, nasa Diyos pa rin ang attention natin, pero sinisisi naman natin siya. Hindi ganun. Sabihin na buong puso, mahalin mong Diyos natin ang buong isip. Hindi ganun. Huwag mo akong mahalin para sisihin mo ako. Hindi. Kaya tayo dumaranas ng ganyan. Dahil sa atin din, kapabayaan. Sabi nga,
Hindi lang naman kasi hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin ng Diyos. Kung paano kailangan natin ng physical na pagkain, kailangan din natin ng spiritual food. Araw-araw. Sa pag-araw-araw kasi na spiritual food natin, it is yung pagbabago natin sa ating buhay ay makikita. Pati yung kaisipan. Ano po? Isipin natin, kung sa isang buong maghapon, mula pa kaninang umaga, pag gimulat ng ating mata, naisip na ba natin kagad ang Lord? Amen. Lagi ko sinasabi, yung pagtulog natin, this is our decision. Yung paggising natin, decision ng Diyos yan. Kung hindi ka naginising, wala na. Minsan kung may karamdaman ka pa, natatawag ka pa matulog, magigising ba ako, Lord? Di ba? May karamdaman ka, kaya tumatawag ka sa Lord, Lord, pray ko, gisingin mo ako bukas. Di ba? Para ano? Para gumala. Lord, gisingin mo ako bukas para magsamba ako sa iyo. Why not? Ba't di ka gigisingin ng Lord? Pero kung di naman tayo nalalangin bago matulog, ingat-ingat pa rin tayo. Pag nagising ka, grace. Ginising ka ng Panginoon, kaya di ka nalalangin. Ang buti ng Panginoon, di ba? Kahit mga gumising ka kanina, yung plano mo, magagala lang, ginising ka pa rin. Because, hindi ka mabuti. Ang Diyos ang mabuti, hindi ikaw. Wala pa naisip natin yun. Attention natin sa ating Panginoon. So, pangapat, mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Yan. Kung minalin natin ang Panginoon ng buong puso, kung minalin natin ang kanyang buhay, attention natin na sa kanya, then, yung move naman natin, hindi lang puro isip, hindi lang puro nasa isip. Siyempre, meron din tayong obedience. Nais ng Panginoon ang ating pagsunod sa Kanya. Once your obedience sa ating Panginoon. Bakit inaasahan ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya? Unang-una, isang way na pagpapakita ng pagmahal ay yung pagsunod. Diba? Yung move natin naman. Sabi sa John 14:15, kung ako inyong minamahal, ito pa rin yung aking mga utos. Di ba? Ayan lang dalawang summary lang ang ginawa ng Diyos. Yung nagsasabi, sayang ang oras ko, wala akong time. Sayang ang pagod ko dyan. So, paano natin nasusunod ang ating Panginoon? Sayang ang pera ko dyan. Gagamitin ko na lang sa labas, mabubusog pa ako. Busog in physical. Pumunta ka rito, busog ka spiritual, mga kapatid. Hindi matutumbasan yan ng physical food na ating matatamasan natin dito. Ngayon pa lang, sa pagmamahal pa lang ng Panginoon, yung una pa lang salita pa lang, busog na tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon. Pwede na tayong umuwi niyan. Pero teka lang, mamaya, yung victory natin, kailangan natin matanggap din mamaya. So sayang, sabi nga, mga ganong mga kaisipan, sayang lang ang time ko dyan sa kanyan, sa mga gawain na yan, sayang ang pagod ko dyan, sayang ang pera ko dyan. Ang pangalawa, ang pagsunod ay pagsamba. Sabi sa Roma 12:1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na iyalin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. It is obedience pa rin. Iyalay mo ang iyong buhay. Diba? Naiyalay mo na kanina sa ating dinaanan. Ito obedience naman. Ang pagsamba hindi lamang sa kada Friday. Sabi nga, sige nga, every Friday dadalo na ako. Then other day, wedang-wedang na ulit. So hindi. Hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Ang kalugod-lugod, banal at kalugod-lugod, hindi lang every Friday, mga kapatid. Araw-araw yan na nag-aalay tayo. At ipinamumuhay natin ang kalugod-lugod na sinasabi ng Panginoon. Yung pangatlo, ang pagsunod sa Panginoon ay pagpapagitan ng pananampalataya. Kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, tapos sinasabi natin na mananampalataya ako, deboto ako. So, sinungaling tayo. Hindi mo sinusunod ng Lord dahil sabi mo, believer ako. Sabi nga sa 1 John 2:3-5, nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At nasasabi natin nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sinusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala siyang sa kanyang katotohanan, sabi. Ngunit ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos,
lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. At ganitong paraan natin nalalaman tayo na sa Kanya. Obedience pa rin. May pagsunod, may pagkilos. So, hindi natin pinag-usapan dito yung perfection. Sabi nga, it is ang pinag-usapan natin ito kung paano natin mahalin ang perfectong God. It is wala namang perfecto sa atin. Diba? Hindi ang perfection pinag-usapan ng Panginoon. Kung paano na natin itrato, mahalin ang perfectong God. Yung loving God na nagbigay sa atin ng lahat-lahat. Dahil kung tagasunod tayo ng Panginoon, kay Jesus, bumabangon. Yung mga tagasunod ni Jesus, yung mga obedience, kahit na nadadapain, bumabangon pa rin. Hindi na nanatili sa pagkakadarapa. Patapos ka magsisi, yes, bumabangon tayo. Hindi tayo nalulugmok. Dahil ang Diyos ang nagbabangon pa rin sa atin. Dahil hindi tayo, kapag nagagawa ng kasalanan, bumabangon pa rin. Hindi tayo nagpapatuloy sa ating kasalanan. Yan ang mga obedience na sinasabi natin Panginoon. Tuloy lang. Hindi kapag nadapa ka, na-offend ka, umalis na tayo. Sino yung iniwan mo? Yung Diyos, hindi yung kapatid. And then, wala ako, napakalakas na pananampalataya ng mga GCC niyan. So, sa dami natin dito, andun pa rin. Alam ko naman pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ng Diyos kung ano pinagdaraanan natin. Nandito pa rin tayo, di po ba? Because, alam natin, kaya tayo nandito, meron revelation ng ating Panginoon sa araw na ito. Ito yung pangahawakan natin. Para magpatuloy tayo bilang sa pagbibigay ng kanyang sa atin ng lakas. So may naalala ba tayo na maaring inuutos sa atin ng Panginoon para tayo sumunod? May naalala ba tayo hanggang sa ngayon na hindi pa natin sinusunod? Marami. Meron tayong dinideny. Nire-reject natin yung kanyang mga utos. Kaya hindi pa sinasagot. Meron siya yung malinaw na talagang sa isip natin, Lord, hindi ko pa sinasagot. Alam natin yan eh. Alam natin sa sarili natin, meron pa akong hindi ginagawa ng utos ng Panginoon. So marahil, sabi nga, nagtatanong tayo hanggang sa ngayon na hindi pa nasasabi mga bagay na, Lord, ano ba talaga dapat ang gagawin sa bagay na ito? Diba? Isa na yan. Lord, gusto kong gawin ang kalooban mo. Sabihin mo kung paano ako mag-uumpisa. Kaya mga bagay. Lord, nakikinig ka ba sa akin? Bigyan mo ako ng tamang direksyon. So, kung dyan yung ating mga katanungan, bakit hindi sasagot ng Panginoon? Kung talaga nakaayon sa Kanya yung ating puso. Maaaring minsan natatampo na tayo sa ating Panginoon dahil tagal-tagal na hindi pa sinutugon ang ating mga katanungan o ating mga kagustuhan. Pero sinasabi pala ng Diyos, sumunod ka muna, anak. Sundin mo muna ang pinapagawa ko sa iyo. Kaya marahil inuutos ng Diyos. Anak, magpatawad ka na. Patawarin mo na si kapatid bago ko ibigay sa iyo ang iyong kagustuhan. Di ba? Baka meron pa tayong hindi pinapatawad. Maaari inuutos na sa iyo na, sige na anak, mag-lead ka na. Sige na, kaya mo na yan. Ikaw na ang manguna sa mga kapatid mo. Di ba? Maaaring sinasabi na yan, sige. Total, matagal naman kayo magkarelasyon, matagal kayo nagsasama, magpakasal na kayo. Para hindi kayo namumuhay sa kasalanan. Di ba? Eh Lord, para magpapakasal, wala ba akong boyfriend? Boyfriend muna bago kasal, di ba? Alam niyo yung ibig sabihin, di ba? Yung mga nagsasama na wala sa kasal, it is hindi kalugod-lugod. Nag-enjoy kayo, it is di natin alam kung ano yung kahihinat na sa mata ng Panginoon. Nag-enjoy kayo now. And then how about naman yung Lord? Na paano sasabihin ng mahal mo, buong lakas sa ating Panginoon. Hindi mo ginagawa ang mga bagay na to. Kaya hindi ko pa tinutugon yung kagustuhan, hindi naka-align sa align ko, sabi ng Panginoon. Kaya papatuloy tayo. Papatuloy sila sa mga bagay na ganyan. Maaari inuutosan ka ng Panginoon, nakausapin mo siya araw-araw. Paano? Lord, magbasa ka ng, anak, magbasa ka ng salita ko. Kausapin mo ako within Bible. Then, paano natin masusunod ang ating mga hinihingi sa Kanya? Eh, meron din ba na pinag-uutosan ng Panginoon? Nag-i-expect ng ating Panginoon sa Kanyang mga anak kung paano natin siya itrato. Busy tayo sa time kasi mostly busy.
Busy lagi. So kung lagi natin nga dinadahilan busy, is empty nga ang heart natin. Walang laman. Ayaw natin bigyan pagkakataon na mapunuan. Hinihintay lang ng Diyos na gawin mo muna yung pinapagawa ng ating Panginoon. So God first. Unahan natin ang Panginoon. Mahalan natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Bago niya ihayag sa iyo ang bagong direksyon. Kung humihingi tayo ng direksyon sa ating buhay sa ngayon. Yung mga wala pang direksyon ng buhay, ito na po pagkakataon natin para tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya gusto ipalala natin sa Lord ngayon na alagaan natin ang ating puso. Lahat susunod na yan. Hindi po pwedeng marami kang schedule, hindi po pwedeng marami kang activities, punong-puno yung activities mo, pero yung puso mo naman is empty. Walang laman, pati yung isip natin. Lutang. Di ba, sabi nga, it is possible na gumawa ka ng maka-Diyos, pero yung puso mo naman empty. Kaya napakahalaga na kahit busy ka, dumalo tayo sa mga gawain. Inuutos ng Panginoon yan. Buong lakas. Siguro di naman bibigyan ng lakas. Lord, humingi ka ng lakas, di ba? Marami sa atin, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Para saan? Para dito, hindi ka bibigyan kung mo gagamitin. Then kung binigyan ka ng lakas, alam mong talagang kondisyon na kondisyon ka, saan mo gagamitin yan? Tapos para sa Lord, nagbabasa ka ba ng Bible para bigyan kita ng kalakasan? May naantok ka na naman. Tayo makapagbasa na ganyang words. Kaya huwag natin kalimutan. Huwag natin kalilimutan manalangin. Kahit tayo ay pagod. Kahit tayo inaantok na manalangin tayo. Yes, yung lakas na konting lakas para nabibigay natin sa napakalaking bagay na po yan. Napagtawag natin sa ating Panginoon. Hindi ka naman po pwersa, hindi ka naman lakas ng isipan pa rin ng tuto sa panalangin. Mag-pray ka na lang bago matulog. Yung antok mo pang inasikaso mo. So every time, sabi nga, every time you come to church, pray first, sabi nga. Read the Bible bago tayo umalis ng bahay. Read verse. Maging routine po natin yan. O Friday na naman, ano kayong verse sa akin? Nababagay sa akin. Malaking bagay exercise. O kaya, yung lakas mo na yan, ay doon natin ginagamit. Para mapunuan ang presensya ng ating Panginoon. Mapunuan yung mga emptiness natin bago tayo umalis ng bahay. Yung mga kakulangan na hinahanap natin. Yung pagkasaid ng mga nakarang mga araw, said na said ka na. Ito siya nang umpisa sa atin tuwing umaga pa lang para mabigyan tayo ng kalakasan. Pupunin ng Panginoon yan kapag ang pagmamahal sa Kanya ay nakatuon sa ating Panginoon. Buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong kalakasan. Minsan, every Friday nga, buti sa sakyan natin, puro full tank yung gasoline, no, di ba? Full tank yan pero bakit yung puso natin empty? Di ba? Masusundo. Minsan, mas nakatono pa ngayon yung instrument natin kasi puso natin hindi nakatono Minsan, pagdating na sa umaga, ang ayos-ayos ng upuan. Pero yung puso natin ang gulo-gulo. Di ba? Where's the heart? Nasaan yung pagmamahal natin? Pagkain natin mamaya, ang kulay-kulay, makulay, maganda yung texture, pero yung puso natin walang kakulay-kulay. So, nag-aaksaya lang tayo. Nagsisinungaling lang tayo sa Panginoon. Kung yung pinapakita natin sa Panginoon, which is yung heart, buong buo. Sa harapan ng Panginoon. Again, do we really love God? So, can we validate again? Dati nung puno-puno tayo ng pagpapala, puno-puno ng kalakasan. Lagi tayong maaga sa ministry, di ba? Lagi tayong maaga sa pagising. Lagi tayong every Friday dumadalo. Then, ito na. Dahil minsan pagka dumarami yung responsibility natin, o marami na akong ginagawa, Lord, pwede man pagpalain mo ko? Okay. Ganun, Lord, why not? Lord, pagpalain mo ko, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganun. O nung ipinaalala na sa'yo, ini-invite ka uli. In-invite ka na sa gawain, busy, Lord. Kasi marami akong bisita. Di ba? Kasi yung kalakasan. Next time na lang, may bisita ako, sabi niya.
Buti pa yung bisita mo, binibigyan mo ng atensyon. Yung Lord, di mo na binigyan ng atensyon. Diba? Tapos kapag nasa gawain naman tayo, parang, di ba nararamdaman, minsan nasa gawain tayo, pero bakit parang kulang? Parang walang sigla. Kasi ang totoo, hindi tayo makapagsamba na empty ang puso natin. Hindi tayo makapag-preach kung empty ang puso natin. Parang may kulang. Yun ang katotohanan. Hindi tayo makapag-worship kapag empty ang puso po natin. Kaya kailangan punuin natin yan, dagdagan natin yan. Lagyan natin uli. Guard our hearts. Sabi nga, check our hearts. Kung sino nga ba, kung ano nga ba ang laman ng ating puso. Laman ba ang puso natin? May pagmamahal ba? May pag-alay ba? May lakas pa tayo? May pag-iisip ba? Na sa Lord na nakapokus. Can we validate yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon. Tunay. Next. Ito pagpapatunay. Kung mahal nga natin ang ating Panginoon. Dito natin mababalidate. Diba? Sabi sa verse 31. Mahalin mo ay yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Two things na lang ang summary ng kautusan. Sabi nga, mahalin mo yung buong puso ng Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Sabi sa verse 4:8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa, hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Sino ang una nating kapwa? Unang nating kapwa, yung family natin, magulang, mga kapatid. Yung immediate family natin, yan ang unang kapwa natin. Susunod na kapwa natin, yung church family. Malin mo yung kapatid natin sa pananampalataya. Then yung mga tao na mga nasa sanlibutan na. Kung mahal mo sila, yung kapwa mo, yung mga yan, ang totoong kaibigan, ang totoong mapagmahal na isang Kristiyano, inilalapit ang mga kapwa na yan sa paanan ng Panginoon. Hindi mo inilalayo. Hindi mo sana ini-invite kung saan-saan. Praise God sa mga nag-i-invite sa ating mga kapatid. Dito inilalapit. Kahit wala yung nag-invite, which is may benefits pa rin. I-invite nila nandito. Pagpalain tayo natin Panginoon. Dahil ang totoong pagmamahal nilalapit sa atin ang mga tao na yan. Kung kumuha ka ng kaibigan yung naglalapit sa atin sa Diyos, hindi yung naglalayo. Yan ang kapwa na sinasabi. Doon natin babalit at mahal mo ang Panginoon. Kung paano mo mahalin ang ating kapwa. Kasi kung ano ginagawa mo sa iyong kapatid, yun ang ginagawa mo sa akin, sabi ng Lord. Kasi ito na yun. Mahirap ang mahalin ng ating kapwa. Di naman, di ba? So ayan, makikita natin sa ngayon kung paano natin kamahal ang ating mga family, friends, sa mga sanlibutan. It is hindi naman yung number one talaga yung family mo. Kung sino talaga yung malalapitan mo, yung conviction mo. Then yun, kung una mo nalapitan yung kapatiran na sa sanlibutan pa, so be it. Unahan mo yun. Di ba? Conviction ng ating Panginoon yan sa ating mga sarili. So what's upon yung pag-isipan natin? Pag-isipan natin. Yan. Ito yung nag-uusap sila. Yung nagtuturo sa ating Panginoon. Ito ang sinagot natin Panginoon. Kasi umagri rito yung kanyang kausap. Oo nga, Lord, dapat nga talagang mahalin ng tao ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa. Dapat mahalin ng kanyang kapwa. So ito, na marinig ni Jesus, na may katuturan ang mga sagot nito. May wisdom ang taong to, yung kausap ng Panginoon Jesus. Sabi niya rito, malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. So, pag-isipan natin yan. Kung gusto mong mapalapit, gusto natin mapalapit sa kaharian ng Diyos. Mapalapit pa lang yan, ha? Bakit papalapit pa lang, hindi agad-agad? O sige, kung gusto mong punta ka ng kaharian ng Diyos, ngayon pa lang, kukunin na kita. Gusto nyo? Ayaw nyo naman. So, malapit ka na. Dahil ginagawa mo na, agree ka na, umagri na ang tao tong kausap niya. So, kapag minahal natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-isip, buong kalakasan, mali mo yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa ating sarili.